Nagbabalik po ang Justice on Air. Ngayong gabi kasama pa rin po natin si Attorney Cedfrey Garcia, ang Registrar of Deeds po ng Marikina. Attorney, kanina po naitanong ko bago tayo mag-break, doon po sa mga nagbebentahan ng mga developer ng lupa, no? Talamak ngayon niya, marami yan nangyayari, no? Dahil sa dami ng ating development dito sa bansa. So doon po sa mga gustong bumili from real estate developers, whether condominium or mga subdivision, ano po yung una-una nilang titingnan para ma-verifika na itong binibentang lupa sa kanila ay hindi pagmamayari ng iba, ito ay balido, lehitimo na pagbebenta? Yung mga ganyang bilihan, kailangan natin munang i-check yung tinatawag natin yung titulo, yung owner's copy, papakita sa kanila, tapos i-verify natin yung original. Kung talaga bang meron. Usually kasi may mga pre-selling yan na hindi pa nakatayo. Ang best mo na i-gauge mo yung mga lupa mo, tingnan mo yung copy na original na naka-file sa Register of Deeds. Kanino po bang, kunwari, pupunta ako, no? Kunwari, ang nagbenta sa akin ay XYZ Corporation, kunwari, no, na developer. Pag pumunta po ba ako sa opisina ninyo, yun yung sasabihin ko. Pakitingnan nga po kung itong lupa na binibili ko from XYZ Corporation na to ay nakapangalan sa kanila, sa XYZ Corporation? Ang bibigay niyo po sa amin ay usually yung title number. Okay. Yun yung kasi ang filing system namin. Hindi kami nagdidwell doon sa name ng mga registered owner. Ang title namin, title number ang importante. Ngayon, kung hindi na ibigay sa inyo ang title number, pwede naman po kayong pumunta sa assessor para kunin yung tax declaration. Okay. Oo, kasi isa rin naman yung tax declaration na hihingin nyo kung talaga bang may tax deck na to o nakapangalan, kasama yan sa mga requirements na kailangan mong makita. At tingnan mo rin kung sila ay nagbabayad ng kanilang amilyar. So, the usual, pati yung deed of sale, dapat original din. Now, kung ang corporation, usually nga corporation yan, dapat may secretary certificate na kasama doon sa deed of sale. Na nagpapatunay na yung pumirma ng deed of sale mo ay siya siyang authorized. Hihingin yan. O kung may SPA, kailangan din ng SPA. So kayo, hinihingi nyo na rin yun? Opo. Just to be sure Yes. na hindi na-go yung bumili? Yes. Kung walang ma-produce? Kung walang ma-produce, Hindi nyo hindi namin i-register? mariregister yun. Okay. Kasi kailangan yun. Kasama yun sa tinatawag nating mandatory requirement sa Register of Deeds. Okay. Kaya madali na ang pagrerehistro ngayon since lahat ng requirements namin nasa pag in-assess ang iyong transaction, nakalagay na doon. Wala na usually idadagdag dun sa requirements. Nakalagay na yung pangalan ng transaction mo, pati yung mga required documents. Yun lang ang ipipresent mo kay Abdo. Paano po, kunwari, condominium ito, no, na binibenta na hindi pa nakatayo? Ano ang hahanapin ko? Yung mother title ba? Meron bang ganun na titingnan ko kung yun? Or sa subdivision, ganun din, hindi pa na-subdivide. Anong titingnan ko? Yung ano na ba? Yung mother title nung pinakamalaking lupa na yun na pinangahawakan ng XYZ Corporation? Okay. Usually, pwede yung gawin yan na pumunta ka sa mother title para magkaroon ka ng tinatawag na due diligence. Usually, ang gumagawa kasi niyan yung mga broker, mga real estate na nagbebenta or bumibili, naggagawa sila ng due diligence. Now, as an ordinary buyer, ang kailangan mo lang talagang tingnan ay yung original sa registry o kaya yung trace back ng title na yun. Kung condominium, siguro, kung maganda, titingnan mo kung paano na-issue. Kung kumpleto ba yung documentations niya nung in-issue yung CCT natin. Kasi may mga requirements yan bago ma-rehistro or bago mag-issue ang RD ng CCT. Ang CCT po ay yung Condominium Certificate of Title. Ngayon, bago mag-issue ang RD niyan, nagbinigyan niya ng mga clearance na galing sa HLURB. Pwede nyo pong i-verify sa amin yan para makasigurado kayo kung nag-comply nga ba ang isang condominium sa basic requirements para ma-issuehan ng CCT. Tapos, attorney, no, kunwari, kumpleto ko na yung mga dokumento, ganyan. Pero may kulang akong isa, no? Kunwari, yung secretary certificate. Hindi nyo talaga i-rehistro yon kung hindi ko makuha yon. Kasi kunwari, no, ako or yung sa kliyente ko, ganyan, isipin namin, dapat ministerial duty ka na lang eh. You do not have
powers anymore, kayo pong opisina ninyo, to see kung valido o hindi yung transaction na yun. Di ba? Parang ganun eh. Basta nandun lang sa harap mo lahat, yun na yun. So meron po ba kayong ganun? O parang medyo you go the extra mile na rin, tinitingnan nyo na rin kung valid or not? Magandang tanong yan, Fernie Reg, kasi tinatawag nating ministerial duty ang RD kung kompleto ang supporting documents mo. Now, part as a supporting document, yung mga requirements na yon. Kasi nga, kung makikita natin na kung ang pangalan na nagbenta isang korporasyon, kailangan din natin i-establish na kung yung bank signatory sa dokumentong nito ay authorized. So, kasama yun sa supporting document na inilagay namin as part na mandatory requirements ng isang transaction. Yung mga GIS ba kailangan pa isabit yung General Information Sheet na sinasabit sa SEC? Ay, hindi na. Okay. Hindi na. Kailangan lang namin Secretary Certificate or Board Resolution authorizing this person to sign the sale. Na-notarize. Na-notarize, yung certificate oo. na yun. Tapos, attorney, doon kanina, sa sitwasyon natin kanina na gusto kong i-verify kung merong na ba nagmamay-ari nitong lupa nito or wala pa, no? Isa rin po bang paraan na pwedeng gawin yun yung through yung computer verification system na pinasimulan ng Land Registration Authority. Tama po ba? Meron na po bang ganon? Meron na tayo niyan. Ang kagandahan ngayon ng ating verification, kung saan kang malapit na registry, pwede kang humingi ng certified true copy. Kahit nasa Zamboanga pa yung lupa ko. Oo, yun ang kagandahan. Ang importante lang, alam mo yung title number at saka registered owner. I see. Tapos, titingnan natin kung nasa system yan. Let's say, nasa Quezon City ka, nasa Zamboanga yung property. I-request mo sa Quezon City yung title na yon, at kung computerized na yung title na yun from Zamboanga, automatic yon, makukuha mo sa Quezon City. Pero may mga times din na hindi pa na-database, ibig sabihin, not necessarily na wala siya, hindi lang nasa database. So, maghihintay ka lang ng ilang araw para ma-convert siya into digital copy. So, i-request nung RD ng Quezon City sa RD ng Zamboanga na, scan nyo tong titulo na to para mapasok sa database. Yes. Parang ganon. Oo. Okay. Ang ano niya, kagandahan niyan, nakatipid ka na sa pamasahe at na-practice mo pa yung due diligence para nakakasigurado ka. Yun yung mga comfort nga ng ating digital format. Kaya yun ang benefits ng computerization natin. Yung pagpa-plotting naman po. Kasi alam ko meron din kayong proyekto sa LRA na ganyan, Yes. no? Pwede na rin po ba namin i-avail yun para makita namin kung syempre, nakalagay po sa titulo kasi yung meters and boundaries ng iyong pagmamay-ari ng lupa, no? At para ma-verify mo na kung sumobra ba siya o hindi doon sa or may nag-overlap ba na meters and bounds, no? Na-avail na rin namin yon sa inyo. Available siya sa central office. Go to central office para ma-plot yung property ninyo. Ngayon, sa amin po, sa Register of Deeds, yung mga original title natin or mga subdivision or reconstitution, anything na magpapalit kami ng technical description, dumadaan yan sa plotting natin. Okay. To make sure na ang ating inilalagay sa database ay malinis. Meron nga tayong kasabihan sa computerization, garbage in, garbage out. Kaya ginagaranti natin na yung pinapasok nating bagong technical description malinis, pinaplot accurate. natin. Yes. Para kumpleto, sarado ang polygon mo, yung korte ng lupa mo ay sarado, walang bukas na parsela, ginagawa namin yun. Tapos attorney, no, alam naman natin na napakaraming mga transaksyon na ginagawa po ninyo ng opisina ninyo. Mga gaano katagal para matapos lahat yung buong proseso na yun? On the average, no, alam naman natin na may mga backlog kayo and all. Yes. Ano po yung assurance po ninyo doon sa mga nakakatransaksyon ninyo na mailalabas kagad yung mga dapat ilabas na titulo? Well, ang ano namin dyan, ang una nga namin sinasabi, to assure the public, usually the RD himself, dapat kausapin yung tao at readily available to explain. Pero as much as possible, ang target namin is within 20 days. Dapat yung transaction na matapos. Pero syempre, may mga technical issues din, may mga corrections na dapat gawin. Mga corrections kasi natin sa titulo ay hindi natin kayang gawin sa field, sa RD. Okay. Yun nga yung guarantee na hindi natatamper ang database natin. It has to go through a series of checks and validation sa central office. So yun lang naman, yung mga delays natin nangyayari, usually is may mga errors or may mga glitches na nangyayari, pero yan naman, nakikure naman natin.
Ito po, gusto ko lang tanungin. Meron po ba mga pagkakataon na dumodoble mga titulo? Yung mga number tsaka pangalan? Oh, yan. How Maganda do you katanungan yan. expunge Oo. that from your records? Well, we do not expunge that immediately. Okay. As a rule, hindi kami pwedeng basta mag-erase, magpalit. Under Section 108 ng PD 1529, bawal mag-erase, bawal mag-alter without a court order. Oh. Oo. Eh, yung mga nililiquid paper na ganyan, tapos iniiba yung number. Yun ang kagalingan ng computerization. Okay. Hindi mo na pwede siyang gawin. Kasi may mga titulo ko nakitang may ganun eh. Oo, kasi usually naman, hindi mo naman mape-perfect eh, kasi may human Error or sa factor pag-type doon. dati. Oo. Yun ang yun ang sinolbahan ng ating computerization to be strict with the computerization. So, kailangan talagang dumaan ka sa proseso. Now, yung mga errors na ganun, dadaan ka sa korte to make the proper correction. Yun lang ang talagang gusto naming magamot din. With the advent nitong computerization, we try to change PD 1529. So, may changes tayo na pwedeng gawin administratively, but dependent na rin yan sa Congress. If they will approve the new PD 1529. Huling katanungan, gusto ko lang talagang ma-maximize yung dahil nandito kayo, no. So yun doon naman po sa mga mga conjugal property, Okay. no. Kailangan pa po ba magpresenta sa inyo ng marriage contract para mapatunayan na yung inilagay doon sa deed of sale o sa titulo talagang spouse niya talaga o hindi? Hindi na po. Parang di ba may nakalagay kayo married to something? Hindi na po. Ang importante doon, notaryado yung dokumento. Ang mag-guarantee sa amin ay yung nagnotaryo. Okay. Siya ang gumawa kasi So kung nun. nilagay ko doon, married to someone, pero hindi ko naman siya talaga kasal, susundan nyo lang. Susundan lang po namin. Is that property presumed to be absolute community property or conjugal? It's community property under the new family code. Pagka sinunod natin yung kung ang kasal mo under the family code, community. Attorney Sed, mabilisan na final message sa ating mga manonood para po dun sa mga makakatransaksyon ninyo. Ano pong mga advice nyo sa kanila? Well, ang una, bago kayo bumili ng mga lupa sa mga nagbebenta sa inyo, verify it with the nearest register of deeds or dalhin nyo po mismo at kausapin ng records officer or RD mismo to validate po yung mga dokumento natin or yung titulo mismo po. Maraming salamat, Attorney Sed. Ngayong gabi po mga kasambahay ay nabigyan linaw po sa atin ang maraming mga usapin tungkol sa pagpaparehistro at pagkuha ng titulo ng lupa. Nalaman din natin ang ginagawang hakbang ng Land Registration Authority o LRA upang mas mapadali ang proseso ng land title registration para sa ating mga kababayan. Isa na naman pong makabuluhang talakayan sana ay nakatulong at nakapagbahagi ng mga importanteng kaalaman sa ating mga kasambahay. Hanggang sa muli po, sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Attorney Reggie Tonggol, nagsasabing kung alam natin ang ating karapatan, maaari nating makamit ang katarungan. This is your program. This is Justice on Air.